Nakakayamot ang bansang ito. Halatang iba ang pamamalakas sa Madrid. Ang masama pa nito, puro Indio nakatira. Ayoko talaga sa mga Indio. Kakaalis ko pa lamang sa bayan na San Diego pagkatapos ng 20 taong panunungkulan. At nang ako'y umalis, sino ang naghatid sa akin? Kakaunti lamang at puro matatanda. Mga walang modo! Walang pasalamat. Nako padre, magdahanda kayo. Batid yung nasa tahanan tayo ng isang Indio. Tama siya, reverensya. Baka magdamdam si Kapitan Tiago. Huwag kayong mag-alala. Matagal nang hindi tinutuloy ni Tiago ang sarili niya bilang Indio. Malayong-malayo na siya sa ganoong mga walang galang na tao. Sigurado naman ho, hindi naman kasing saklap nang nangyari sa inyo ang sa amin. Nako, sigurado nagsaya ka lamang ng pera sa pupunta ito. Wala ka ibang makakandi kundi tinola sa mga handaan at matutulog ka nang hindi nasisiyahan. Mga kaibigan, ikinagagala kong ipakilala sa inyo ang dahilan ng pagsasalong ito. Ang anak ng nasira kong kaibigan, si Don Crisostomo Ibarra. Kararating lamang niya mula sa Europa. Buenas noches, señores. Sa mga kuha sa aming bayan at sa matalik na kaibigan ng aking ama, Padre Tama. Patawagin ninyo po ako sa aming pagkakamali, reverensya. Oo, hindi ka nagkakam. Ako nga si Padre Damaso. Ngunit kailanman hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Buenas noches, señor Tinian. Kayo na nga ba ang anak ng yumaong si Rafael Ibarra? Si, señor Tinian. Maligayang pagdating, naway ang kasiyahang napagkait sa iyong ama ay mapasa iyo. Mabait na tao ang iyong ama, nakilala at malimit kong makasama ang iyong ama. Kaya masasabi ko na siya sa agalang-galang at matapat na mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Binawi ng inyong mga papuri ang aking duda sa mga nangyayari sa kanya. Gayon na ako na kaninyang anak ay walang kaalam-alam. Kahit na magaganda ang mga taga-Europa ay wala pa rin tatalo sa kagandahan ng mga kababaihan sa akin. Sus, sinungalingan. Marahil ay tunakoy ng ipangalan na sa ibang bansa. Handa na ang hapunan. Senyor Ibarra, sa alas 7 taon niyo pamamalagi sa ibang bansa, ano pinakamalagang bagay ang nakita niyo? Tatawagin mo ako, Ginoo. Ngunit bukod sa inang Espanya ay wala na akong naibigan kundi ang ating bansa. Pagkatapos ko kasing mabasa at mapag-aralan ang mga kasaysayan at kultura sa bansang iyon, ay nakakalimutan ko rin ang mga magagandang naaalala ko sa bansang iyon. Kung gayon ay isa kang bulag na hangal, ba't ka pa nagsayang ng pera upang pumunta ng Europa kung wala ka rin naman magugustuhan? Ang iyong mga napag-aralan ay alam din naman ng kahit sinong mga mag-aaral na tatanungin mo sa ating bansa. Senyores, huwag kayong magtaka sa aming dating pura. Ganyan-ganyan din ang kanyang pakikitungo noong bata pa ako. At mukhang hindi na siya nagbago. Salamat pa rin dahil dito ay aking nagugunita ang mga panahong ang reverensya ay madalas dumalaw sa aming tahanan at laging nakakasalo ang aming ama sa hapagkainan. Naku, naway tanggapin ninyo ang aking sinserong pagmamahal. Senyores, Kapitan Tiago, kakabalik ko lang mula Europa kaya't naway inyong maintindihan na kailangan ko ng revisan. Papunta pa ako sa Todos los Santos sa Makalawa at may kailangan pa akong puntahan ng kawan. Hindi ka na ba talaga mapipigilang umalis? Sana'y mahintay mo pa ang pagdating ng aking bulaklak na si Maria Clara. Alam kong matagal ka na niyang hinihintay. Paumanhin aking doon, ngunit mahalaga ang aking katatagpuan bukas. Muchas gracias sa hapunan, Kapitan Tiago. Walang anuman, Ibarra. Patnubayan ka ng Diyos sa iyong paglalakbay. Iyo di pera, nakita ninyo? Ganyan na nangyayari sa mga kabataan pinapadala sa Europa. Nagiging mayabang ang pagpapataas. Kaya nararapat lamang na ipabawal ang pagpapadala ng mga kabataan sa Europa.
Isang pangarap lamang ang 7 taon ko sa Espanya. Binata, mag-iingat ka sa inyong mga lihim na kaaway. Ang nangyari sa inyong ama ay dapat maging aral sa inyo. Pagpatawad ninyo sa lagi ko'y naging mahal sa inyo ang aking ama. Ngunit sa aking pagkakabatid ay wala ako o kahit ang aking ama ng mga lihim na kaaway. Madalas ang sobrang kapanatagan ay nagdadala sa atin sa ilang kapahamakan hanggang sa huling hininga ng inyong amang si Don Rafael ay hindi siya makapaniwala na mayroon siyang nagtatagong mga kaaway. Ngayon ay alam ko na kung bakit nag-aalangan Kapitan Tiago na magsabing mga nangyari sa aking ama. Ngunit, bakit siya nakulong sa piitan? Anong naging kasalanan niya? Tanging kasalanan niya ay dahil siya ang pinakamayamang tao sa buong San Diego. Ngunit huwag kayong mag-alala dahil ang mabulok sa bilangguan sa bansang ito ay maituturing na kabayanihan. Nabusog kaya ang mga bisita sa handaan, Isabel? Lagay ko'y oo sa Ricardo. Panigurado tapos sa sila sa handaan. Nakalulungkot lamang at kailangan agad umalis si Ibarra sa gitna ng kasiyahan. Oo siya, iba yung namin ko naman at mag-aalis pa ako sa hospital. Sila yata ay may bumapagatan sa inyong kaliwasan ng mga Walang anuman, Iha. Nagpapasalamat na lamang ako sa Panginoon at biniyayaan niya tayo ng maayos na buhay. Ngunit sa wari ko ay mas masaya sana tayo kung ang iyong ina ay hindi na wala sa atin ng makakay. Mabuti rin magkalimutan ng pag-ibig. Panigurado ay Nagpapasalamat talaga ako sa Diyos. Kaya niya ako napakabalik at napakatiwala sa nakapagyan. Nabuhay lamang talaga si Tia. Ang kaligayahan ko ay pagpuradong buo-buo. Buhay. O Tia, aking mahal na esposa, na may makapiling ng ka ang iyong kaluluwa, sumalangit ka na lang. Gandang araw, Tia Isabel. Nais ko po sanang makausap sa kapatid. Ay, nandyan siya. Halika, tuloy ka. Maswerte ako at naipagkasundo tayo ng ating mga magulang upang ikasal. Kung hindi ay hindi na ako makakita ng isang babae tulad mo. Napakatamis na yung tita, Isabel. Siguro'y dahil dyan ay napilan mo. Maraming kababaihan sa mga bansang ito na pupuntahan. Isang magandang obra ng Diyos ang aking sinisinta. Bakit ba ba ako maghahanap ng iba? Sinungaling? Hindi ako makapaniwalang sinasara mo ang iyong mga mata sa ganda ng mga dilag sa Europa. Ang kagandahan ay nasa panlasa ng tao. Ito ay nababaon sa sumusuri ng kagandahan at mula sa aking puso. Sinasabi ko sa iyong ikaw ang aking pinaka-iibig. Patawad aking sinta. Ngunit kailangan ko nang pumunta sa Todos los Santos. Paalam. Sandali! Iyalay mo ang mga
ang ipagsiyo ng anak ko. Maraming salamat. At nabayan ka nawa ng pagkatal. Paalam man. Akin na naman. Tingnan mo ang nagagawa ng pag-ibig, Isabel. Hindi mo na naman yun. Hindi ka pa naman nakaranas ng dating. Hindi ba? Ay, matawag tato. Ako'y tigil-tigilan mo. Hindi ako manulit sa mga dating kapatid. Clarita, kung ikaw ay nababagabag, magtulos ka ng kandila para kay San Roque at San Rafael. Panigurado, gagabayan nila si Ibarra para sa kanyang paglalakbay. Lumipat na tayo sa ibang lugar. Abay mo, sariwa pa ang isang ito ah. Tingnan mo, dinudugo pa. Lintik! Maghukay ka na lang! Binabay ka ba? Napakaselan mo! Kung ikaw lamang mag-isa rito at ipahukay sa iyo ang bangkay na ito na may 20 araw pa lang na ililibing, malamang ay naihi ka na sa iyong karsunsilyo. Sige, kayod! Papasanin natin ang bangkay at ililipat natin sa libingan ng mga incheck. Napakabigat naman ng isang ito. Pinakain ba ito ng malaking bato? Mabigat nga isang ito. Hala, sige! Doon na lamang sa lawa. Ihahagis na lamang natin roon. Santiago, ang napagawa ng cross para sa puntod ng inyong ama, senyorita. Sinunod ko na ito ng mga bulaklak at sinabitan ng mga sampagita. Salamat, Bueno. Nasaan pa? Nasa likod ng cross, senyorito. Dito pa. Sandali lamang po, hindi po ito ang natatandaan ko. Saglit lamang po at aking ipagtatanong. Sandali. Alam mo ba kung nasaan ang malaking cross na itinirik dito? Ah, yung malaking krus? Sinunog ko na iyon. Ano? Ba't mo naman ginawa iyon? Napagutusan lamang ako ng malaking kura. At anong ginawa mo sa bangkay? Sinabi sa akin ng malaking kura na dalhin ko raw ito sa libingan ng mga incheck. At ginawa mo naman? Huwag kayo magalit, senyor. Masyadong mabigat ang bangkay na iyon. Kaya itinapon ko na lamang ito sa ilog. Itinapon? Isang kabaliwan ang iyong ginawa! Anong ginawa mo sa aking ama? Kakamali ka. Wala akong ginawa. Ano wala? Hindi ako. Tinitiyak ko sa'yo. Kundi si Padre Garote, si Padre Damaso. Patawad po. Reverensya para sa aking Senyor Ibarra. Hindi niya po alam ang kanya nagagawa dahil sa sobrang galit. Napatawad ko na siya, ngunit para sa akin ay napakasakit ng kanyang sinapit. Hindi ko naman siya masisisi sa kanyang nagawa. Kabayan naman siya na may kapal. Tantang Tasyo, kayo po pala. Pili po kayo. Pili po, nandito si Tantang Tasyo. Kayo pala ang aming bigita. Ano ba saan?
Di naman ako magtatagal. Pagtatanong ko lamang kung nakita niyo ba si Crisostomo Ibarra na nagtungo sa libingan. Oo, nakita ko siya kanina. Bumaba sa karwahe kasama kanyang alalay. Mabuti. Nararamdaman ko ang bigati ng kababatang ngayon. Hindi man lamang niya nakita ang suling pagkakataon ng kanyang ama. Isa ako sa 6 na nakipaglibing kay Rafael. Napakabuting tao ni Rafael. Hindi mo mababakas sa kanya na siya ang isa sa pinakamayamang tao sa San Diego. Napakarami niyang natulungang kababayang ikahos ng buhay. Kahit mabuting tao si Don Rafael, nakikisiguro ako na hindi pa siya nakakaakyat ng langit. Nasa purgatorio pa lamang siya. Hinihintay makamit ang hustisya sa kanyang kamatayan. Hindi ako naniniwala sa purgatorio. Ito'y isa lamang akda ng imahinasyon ng malilikot na pag-iisip ng tao. Sa pamamagitan ng purgatorio, nabubuhay ang pag-asa ng tao na darating ang panahon. Sa kanyang pananaw na hindi man siya makarating ng agaran sa langit, ay may pag-asa pa siya kapag kanyang pinagsisihan ng kanyang mga sala habang nasa purgatorio. Kung sa gabay, nakakatulong din ito upang magkaroon ng malinis na dalisay na buhay ng tao. At nagsisilbing tulay sa pagitan ng namayapa ng buhay. Bueno, pasensya na sa abala. Ako'y mauuna na. Maraming salamat at magandang gabi sa inyo. Magpahinga na muna tayo, Christine. Magkano ba ang kita mo ngayong buwan, kuya? 2 piso, bakit ba? Nais kong bayaran mo ang sinabi nilang ninakaw ko. Sira ka ba, Crispin? Di ba't 2 onsa ang binintang nila sa'yo? Kahit isang taon pa ako magtrabaho, hindi ko mababayaran niyan. Wala talaga ako ninakaw. Wala ako ninakaw, kuya. Kapag nalaman to na inay, natatakot ako. Mabuti pa nga na magnakaw na lamang ako. Sa gayong paraan, maaamin ko na ako nagnakaw ng 2 onsa. Patayin man ako sa palo ng kura, magkakaroon naman kayo ng bagong damit ni inay. Tahan na, Crispin. Hindi rin ako maniniwala sa inay. Tahan na. Huwag lang mawala ng pag-asa. Basilio, may multa kang 2 real dahil sa hindi tamang papatunog ng kampana. At ikaw, Crispin, hindi ka maaaring umuwi hanggat di mo binabayaran ng 2 onsa mong hinakaw. Wala po talaga ako ninakaw. Magsisinungaling ka pa! Kapitan Mayor, pakiusap, hindi po. Basilio, hindi ka maaaring umuwi hanggat di pumapatak ay 10 ng gabi. Po, kung ipakikisyam ng gabi ay babad na. Tulungan mo ako, kuya. Papatay nila ako. Pakiusap, patagal na po namin pinakita ang Amina. Wag po ninyo. Crispin! Nasaan na kaya ang mga anak ko? Nasaan? May makakain ba? Oo, narito na.
Wala nang natira. Ngunit paano mga anak mo? Bakit? May reklamo ka? Wala. Nasaan na ba ang mga batang iyon? Nasa kumbento pa, pero uuwi rin sila. Sandali, hindi mo ba sila hihintayin? Inuutusan mo ba ako? Alis ako kung kailan ko gusto. Siya nga pala, tandaan mo, tiran mo ako ng pera mula sa sasahurin ng mga anak mo. Inay! 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 Sing pa po ba kayo, Inay? Basilio! Anak ko! Anong nangyari sa'yo? Bakit ka naiyak? Bakit ka sugatan? Tumakas po ako sa kumbento, Inay. Takot na po ako. Si Crispin po. Bakit? Ano ba nangyari kay Christine? Nasaan na siya? Naiwan po sa kumbento. Hindi po siya pwedeng umuwi dahil pinagbintangan siya nagnakaw. Ano? Inakusahan ng mabait kong anak na si Crispin? Dahil ba sa mahirap lang tayo? Kaya kailangan natin magdusa? Inay! Bakit, Basilio? Nagugutom ka? Heto ang pagkain. Kumain ka. Ngunit, hindi po ako makain ng tawilis, Inay. Alam ko, anak. Naghanda din ako ng ibang ulam kanina. Ngunit dumating ang iyong ama. Dumating si Itay, Oo. pero umalis din po siya, hindi po ba? Basilio! Patawad po, Inay. Bukas ay gagawa ko ng paraan para makausap ang kura. Napansin ba ninyong tila may dinaramdam si Padre Salvi? Napansin ko nga sapagkay sino ang magsasermon sa kapistahan. Si Padre Damaso ba? Si Padre Martin o ang koordinator? Sa paano natin isipin yan? Tingnan muna natin kung bumuti ang lagay ni Padre Salvi. Nga pala, kayo ba'y nakapagpasa na ng indulgency penal? Bahala kayo, tatawanan ko na lang kayo mula sa langit habang kayo'y nagdudusal sa purgatory. Nasaan ang mga yan, Alex? Para sa kura, nais ko sana siyang makausap. May sakit ang kura ngayon. Tungkol ba saan? Hindi pa kasi umuwi ang anak ko si Christine. Crispin? Ikaw ba ang ina ng magnanakaw? Abay matapos magnakaw ng batang iyon ay tumakas rin. Inutusan pa nga ako ng mga kura at pumunta sa kwartel upang magsuplong. Sa katunayan, papunta ang mga Guardia Civil sa inyong tahanan at huli ng iyong magnakaw na anak. Hindi magnanakaw mo anak mo. Hoy, ina ng mga magnanakaw! Huwag mo iyakan ng mga anak mo! Wala kang mapapala sa kanila dahil nagbana na sila sa kanilang ama! Ikaw ba si Sisa? Ang ina ng mga magdanakaw? Opo, ako nga ho si Sisa. Ngunit hindi pa magnanakaw ang mga anak ko. Huwag mo nang ipagkaila kung ayaw mo pang lumala ang sitwasyon. Sabihin mo na sa akin kung saan mo tinago si Crispin! Senyor, ilang araw ko na hong hindi nakikita si Crispin. Senyor, kahit paminsan nagugutom ang mga anak ko, hindi nila magagawang magnakaw. Maniwala kayo. Sinungaling, pero kung iyan ang gusto mo, ikaw ang ikukulong namin hanggang sa hindi binabayaran ng mga anak mo ang mga perang ninakaw nila. Pero wala ho talaga ninakaw ang mga anak ko. Maniwala kayo. Sumama ka na sa amin. Magnanakaw ang mga anak mo. Sumama ka na. Crispin! Basilio! Mga anak ko! Asa na kayo? Crispin! Sino ka? Lumayo ka! Ilabas ka anak ko!
Magandang araw, mahal. Nakapaghanda ka na ba para sa ating picnic bukas? Ay handa na ang lahat ng ating mga dadalhin at makakain. Oo, mahal ko. Masaya ako at muli kitang makakasama. Ngayon pa man, may nais akong hilingin sa iyo, Christmas. Ano iyon, mahal? Nang isama ang pura sa ating lahat, nilulukod ako ng takot sa tuwing kami magkakaharap. Kakaiba ang mga titig niya sa akin. Tila may naisip ay watig. Puro na sanang isama si Pablo Salvi sa pangungista. Patawad, mahal ko, ngunit hindi ko mapapagbigyan ang iyong nais. Ihis iyon sa kagandahang asal at kaugalian ng mga taga San Diego. Kaya akong makasama ang pura. Bakit? Pakiwari ko'y binabantayan niya ang mga kilos ko. Natatakot ako sa kanyang mga tingin. Kunikilibutod ako sa mga tinig niyang parang napakaluwaga. Dasay hindi ko maunawaan ang kanyang mga sinasabi. Itinatanong niya sa akin kung hindi ko raw ba napapaginipan ng makasulat at ang aking ina. Maging sinasinang matanding ay nababalitang hindi raw masyadong kumakain ng pura at tila palaging nawawala sa sarili. Magandang umaga, Patrick Salvi. Ano ang inyong pinag-uusapan? Isang kasiyahan ang aming inihanda naming mga magkakaibigan. Maaari po ba kayong dumalo? Saan magaganap ang kasiyahan? Sa may batis po sa Gubat Idaraos, malapit sa puno ng baritan. Yun po ang napasyahan ng mga dalaga. Para patunayan na wala nang sama ng loob sa iyo dahil sa nangyari. Malugod ko tinatanggap ang iyong paanyaya. Maraming salamat. Mag-iyak para, aalis na ako. Patrick Salvi, mauna na po kayo. Kailan ba kayo magkikita ni Ibarra? Mamaya ay sabihin ko siya. Baka nakakabulabog ang ingay nyo sa mga natutulog pa. Huwag kayong maingay. Hindi ganyan ang mga dalagang Pilipino noong kapanahunan namin. Tila ba ibig mo mga malimos? Baka umulan. Magsipagdasal muna tayo. Parang may butas sa bangka. May butas sa bangka! May buhaya! May buhaya, oh! May buhaya! Ibarra, ano ang iyong ginagawa? Ibarra! Ano na nangyayari sa kanila? Nasaan si Ibarra? Diyos ko, Panginoon ko, nasaan ang aking mahal? Ibarra, saan ka na? Huwag ka na mag-alala. Hindi maayos din ang lahat. Ando na sila! Ando na sila! Ibarra! No! Umising ka, Ginoo! Pasensya na kayo at ako'y naulit. Pagkatapos ko lang magpunta. Ako, Patrick Salvi. Tamang-tama po ang dating ninyo. Halika kayo. Kumain. Siya nga pala. Narinig na ba ninyo ang taong lumapastangan kay Padre Damaso upang sa iyo magkasakit? Hindi pa po. Sino po ba ang taong yan? Napansin ko lamang, Padre Salvi. Nasaan ang dalawang magkapatid sa Kristo dahil ang pinagbintangan ninyong magnanakaw? Ha? Hindi ko alam.
Talaga ba? Yung ba talaga ang katotohanan? Basitangan, ano ang pinapayuhatig mo? Napansin ko lamang po na mas mahalaga sa inyo ang nawawalang onsa kaya sa mga nawawalang pakis sa ninyo. Ba't talaga? Tigilin ninyo yan. Nandito tayo upang magsaya at hindi magbangayan. Labis akong nakapagsabaing iyon. Nawawala ang kanyang mga anak. Babaya ang kanyang asawa. Ako na ang kukup-kup sa kanya. Magandang araw po, Tantang Tasha. Nais ko lamang pong humingi ng payo ukol sa aking pangarap na pagpapatayo ng paaralan. Kung gayoy mali ang napuntahan, Ibarra. Dapat ay sa kura, sa kapitan, o kahit na sino mang mayaman sa bayan ka sumunod. Ako isa lamang baliw sa iyong paningin. Mali ang papayo nila sa iyo, ngunit hindi ito nangangahulugan ng pagsunod. Sundin mo lamang kung wari ang payo at ipakita mo na yung ginagawa ay ayon sa mga pinagsunggunian. Maganda po sana ang inyong payo. Ngunit, kailangan po ba talagang mabahiran ng sinungalingan ang katotohanan? Kung minsan, ang isang mali ay hindi magbubunga ng kamali. Isa pa, higit pa ang kapangyarihan ng isang pari kaysa sa pamahalaan. Ang gobyerno ay kasangkapan lamang ng simbahan upang maipalaganap ang tunay niyang hangarin. Kung tao sa iyong puso ang pagpapatayo ng paaralan at pagtulong sa iyong kapwa, wala kang dapat ipangamba. Ngunit, tatandaan mo na magtatagumpay ka lamang kung makikiayon ka sa agos. Tulad ng isang rosas. Sumasabay siya sa daloy ng hangin. Kung sasalungutin niya ito, tsak na mapuputol ang kanyang tangkay. Naniniwala akong tutulungan ka ng pamahalaan ng bayan. Alam kung magbubukas ka ng bagong paaralan, ikaw ay mag-ingat. Sa pagbaba mo sa hukay, huwag kang lalapit sa bato kung ayaw mo mamatay. Senyor, may gusto pong kumausap sa inyo sa labas. Siya. Hindi po siya nagpapakilala. Ang sabi niya sa akin, kilala mo daw siya. Sige, papasukin mo siya. Senyor, ito po. Elias, diri ka. Hindi ko inaakalang ikaw ang darating. Taka, mag-usap tayo. Patawad, senyor, pero dapat talaga ay mag-ingat na kayo. Marami kayong lihim na kaaway. Hindi lang ikaw ang unang nagsabi sa akin niyan. Marami pa silang mga nagtatago sa mga nakangiting mukha at mabait na katauhan. Isa na ang tao madilaw kanina sa kanila. Hindi lamang po asigurado sa iba sa kanila. Upang hindi kayo mapahamak, kailangan hindi malaman ng inyong kalaban na kayo'y hula. Mas mabuti kung makikita ng inyong kaaway na kayo'y hindi nag-iingat at nagtitiwala sa lahat. Kinalulungkot ko ang pagmatay ng taong iyon. Kung nabuhay siya ay malamang napakinabangan natin siya upang matuntun ang iba ko pang mga kaaway. Patawad, Don Ibarra, ngunit nagkakamali kayo. Sa galit niya, kung siya'y buhay, ay magtatago na lamang siya mula sa baluktot nating pamahalaan. Ngunit mukhang nilalayan ng Diyos ang mamatay siya. Sana ilagi ninyong paghandaan ng bawat sandali, dahil panigurado naghahanda rin sila upang mapuksakan. Bueno, senyor, aalis na ako. Maraming salamat po. Ako ang
dapat magpasalamat. Niligtas mo ang aking buhay. Magkikita pa ba tayong mali? Oo naman, senyor. Kahit kailan ninyo naisin at kahit kailan ninyo ako kailangan. May pagkakautang pa ako sa inyo at alam kong hindi sapat ang aking ginawa upang mabayaran iyon. Paalam, Elias. Bakit hindi niya ipagpatuloy ang pag-uusap? Nabanggit lamang sa akin ni Crisostomo ang mga taong nakatuwid sa kanya, gaya ng arkitekto at reverensya. Nakatatawa ang mga taong kumukuha ng serbisyo ng arkitekto. Nagpapakita lamang ng kamang-amangan ng isang Indio na nagdudunong-dunungan. Ako lamang ang gumuhit ng plano ng simbahang iyan. Balit ang pinapatayong gusali ni Ginoong Ibarra ay kailangan ng eksperto. Eksperto? Ang isang paral ay binubuo lamang ng 4 na pader at isang bubong na sawali. Sandali lamang, Padre Damaso. Magbabayad ang lahat! Ngayon pa lamang pinaparusahan na ng ama ng isang ulupong na nga mamatay sa loob ng bilangguan ang walang mahigaang. Walang kahit sino mang maaaring malpusta sa aking ama. Huwag, senyor! Huwag niyo hayaan ang sarili niyong magkasala sa Diyos! Magdasal ka na sa lahat ng santo, Padre. Titingnan natin kung dugo o lusak ang dadaloy sa'yo. Crisostomo! Wag! Maawa ko sa kanya! Muna ang desisyon ko. Hindi ka maaari makipagkita kay Ibarra hanggang hindi inaalis ang ekskomunyo sa kanya. Ama! Ama, bakit? Kami ni Ibarra ay tunay na nagmamahalan. Tapos na ang usapang ito. Aalis muna ako. Tutungo ako sa kumbento. Mahal Maria, huwag kang mag-alala. Susulat tayo sa Papa at magbibigay ng malaking timos. Madali namang mapatawad ang ginawa ni Ibarra. Oo nga, Maria. Hayaan mo. Gagawa ko ng parang kung kayo magkausap. Nakausap ko ang padre. Naatasan niya akong sirain ng kasunduan ng pag-iisang dibdib ninyo ni Ibarra. Wika ni Padre Silvia, hindi ko na raw siya maaaring tanggapin sa tahanan ko. Maging ang pagkakautang kong 50,000 piso ay huwag ko na raw bayaran kung ayaw kong mawala ang aking buhay at kaluluwa. Mayroon pang isa. May kamag-anak si Padre Damaso na nakatakda dumating mula sa Europa. Siya ang inalalaan bilang iyong bagong katipan. Maria, patawarin mo ko. Hindi ko... Papa! Maria! Ano bang nangyayari sa iyo, Tiago? Ang pagpapalit ng katipan ay hindi parang pagpapalit lamang ng baraw. Bakit hindi ka sumulat sa Arsobispo? Maaring... Wala ilang saysay. Ang Arsobispo ay isa ring private, kaya pakikinggan lamang ang kapwa niya private. Maria Clara, tama ang iyong ginawa sa panahon ng pananghalian. Kung hindi dahil sa iyo ay napaslang na ni Ibarra si Padre Damaso. Nararapat ka lamang na bigyan ng isang kabuya. Patawad po, Senyor. Hindi ko po kailangan ng pabuya. Ayaw ko lamang pong dumanak ang dugo sa aming tahanan. At higit sa lahat, ayaw ko rin pong marumihan ang mga kamay ng aking minamahal sa Ibarra. Kapitan General, andito na po si Crisostomo Ibarra. Handa na po niya humarap sa inyo. Nais ko pong ipaalala, si Ibarra ay isang ex-kong malgado.
Ipaabot nyo ang aking pangangamusta kay Padre Damaso. Hangad ko ang kanyang paggaling. Nais ko siyang makausap bago ako magtungo sa Espanya. Magandang araw. Senyor Ibarra, kinagagala kitang makilala. Tama lamang ang iyong ginawa sa pagtatanggol sa alaala ng iyong ama. Makaasa kang kausapin ko ang arsobispo tungkol sa pag-aalis ng pagka-ekskomulgado sa iyong buweno. Maaari mo ba akong samahan lumipo sa San Diego? Inimbitahan kita sa aking tahanan upang higit tayo makapag-usap. Ngunit bago tayo lumakad, puntahan mo na muna ang iyong kasintahan. Ako nang bahala kay Tiago. Tatanggap ko po. Maraming salamat po. Isulat mo na lamang sa papel ang nais mong sabihin kay Maria. Ingat! Ang bulaklak ng buhay, magandang mabag... Guardiang Sibil! Bakit po, senyora? Sino yung kumakanta? Siya po ang baliw. Pupuntahin mo siya rito. Masusunod po, senyora. Baliw! Tumama ka sa akin. Nandito na po siya, senyora. Pakantahin mo siya. Baliw! Umawit ka! Umawit ka! Awit na! Marilang mag-aral sa habol, sariwa. Hoy, baliw! Baliw? Sinong baliw? Baliw! Ayahin mo. Sumasayaw ka ng baliw. Hoy! Hindi ako baliw. Ikaw. Ako? Ako ang baliw? Ako ang baliw! Oo, ikaw nga. At inuutusan kitang sumayaw. Ayoko! Ayoko sumayaw! Baliw lang ang sumasayaw! Sabi nang ikaw ang baliw. Baliw ka! Baliw ka talaga! Baliw! Baliw! Aray! Konsolasyon, ano ba itong ginagawa mo? Itawan mo nga ako. Tuturuan ko tong leksyon ng baliw na to. Tumigil ka nga, hindi ka nanawa. Dugo! Crispin! Mga anak ko! Dugo! Dugo! Ate Sibil, tulungan din siya ng bahay nito at bukas ihatid pa sa bahay ni Cristos ng Ibarra. Mama? Nasaan na kayo? Mama? Kamusta na si Maria, Don Tiburcio? Kanina, tumaas na ang kanyang lagnat. Ngunit, unti-unti na itong bumababa. Salamat sa Panginoon. Siya nga pala, Padre Damaso. Hindi ba't nakatakda kayong lumipat sa Tayabas? Labis na daramdam ni Maria. Ipinituring niya na kayong ikalawang anak. Maaaring nagkasakit siya dahil na rin sa mga naging pangyayari ng pista. Hindi sa kanya, pagpabawal mo sa kanya na makausap si Ibarra. Sa aking palagay, ang aking asawa ang tunay na nagsakit sa inyong anak. Tunay nga siya isang magaling na magagamot, hindi ba?
Ipili mo kay Isabel na ihanda si Maria sa pangungpisal para mamaya. Sabihin mo sa kanya, bibigyan ko siya ng viatiko upang patuloy ang kanyang pagtulong. Eto Maria, inaman mo. Sila? Hindi ba sumusulat si Ibarra? Salukuyan siyang pabala sa paggawa lang ng kanyang explanation. Maria, kailangan mo na maganda para sa kumbisal. Narito na si Padre Salvi. Ang 10 utos ng Diyos. Una, ibigin mo ang Diyos ng lalo at higit sa lahat. Ikalwa, huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ikatlo, ipanalangin mo ang araw ng Sabat. Ika-4, galangin mo ang iyong ama at ina. Ika-5, huwag kang papatay. Ika-6, huwag kang makikiapid sa hindi mo asawa. Ika-7, huwag kang magnakaw. Ika-8, huwag kang magbibintang at huwag kang magsisinungaling. Ika-9, huwag kang magnanasa sa hindi mo pag-aari. Ika-10 at huling utos ng Diyos, huwag kang magnanasa sa hindi mo asawa. Aba, si Kapitan Dagoy narito at mukhang may talang panlaban. Abay, naririto din pala kayo. Magandang araw. Gandang araw rin, Kapitan Dagoy. Kamusta na si Maria? Maayos na ang kanyang kalagayan. Malayo na siya sa panganib. Ah, mabuti kong gayon. Mukhang maganda ang lagay ng iyong dala-dala lasak. Pahal ka ba yung sabong yan? 3,000 ang pusta. Walang problema. Senyor Lucas, maaari mo ba kaming pautangin na pamusta? Agad ka naming babayaran kapag kami tumama. Mahirap ipamigay ang salaping ito sapagkat hindi ito sa akin. Ito ay kay Senyor Crisostomo Ibarra. Ngunit kung mapilit kayo, mayroon ako isang kondisyon. Tama kayo sa plano namin paglusob sa kwartet. Bruno, mahirap ang nais nga pag natalap kaya natin. Wala na tayong pera at baka makulong pa tayo. At natatakot ako isa pwedeng mangyari sa ating kapatid na babae. Ano? Pahig ba kayo? Nagdududa pa ang aking kapatid, pero pambihira. Sayang, kung nakataya lamang tayo, kuya, nanalo na tayo. Senyor, pumapayag na kami. Magaling kung gayon. Bibigyan ko kayo ng tag-30 piso. Ngunit kung makakapagsama pa kayo ng iba, may tig-10 madaragdag sa bawat isang maisasama ninyo. Ang papangit ng mga bahay, talagang isang mga angel lamang maaaring tumira. At aba, hindi man lang sila magbigay galang sa isang maharlikat katulad natin. Hindi nakakapagtakang puro pangungutya lamang ang mga marihinig mo sa mga pride. Bakit ganyan kayo makatingin? Naiingit ba kayo? Mahal kong esposa, huwag kang mag-iskandalo. Nakakaya sa mga tao dito. Kayo? Kinakaingitan ko? At bakit? Kinakaingitan ko nga pala ang inyong mga kulot. Para sabihin ko sa'yo, Doña Alpereza, hindi ako probinsya katulad mo. Sa sobrang sopistikada kong tao, walang alperes nakakapasok sa bahay ko kundi naghihintay lamang sila sa pinto. Aba, Excelentísima Senyora Puput, hindi nga nakakapasok ang mga alperes kundi ang mga pilakyod na tulad ng asawa mo. Aba, talagang ginagalit mo ako ha? Bumaba ka rito, walang galang! Bumaba ka rito, walang kwentang probinsyana! Labandera ka lang noon ng pingot mong asawa! Bitawan mo ako! Gusto mo ng gulo? Pagbibigyan kita, Senyora Grosera! Sus Maria, si po sa nasyanan ng babang itong gulong ito. Tumigil ka nga, hindi ka na naiyak sa mga tao. Ibili mo yan ang sisenteng gamit! Kung wala kayong pera, magsakaw kayo sa taong bayan! Patawad sa pagkakagambala sa inyo, Senyor. Ngunit talaga mahalaga ang aking sasabihin. Ano ba iyon, Diaz? Ako'y sugo ng sawing palad. Nakausap ko ang pinuno ng mga tulisan.
Humihingi sila ng makaamang patangkilik mula sa gobyerno at ng pagbabago sa mga praino, sa sandatahang kawal, sa paglalapat ng katarungan at iba pang pangangasiwa ng gobyerno. Isa pa ay ang paggawad sa mga tao ng karangalan at ng karapatang pantao upang matigil na ang paglapastangan sa kanila. Patawad, ngunit anumang pagbabago na nakabubuti ay lalong nakakasama. Maaari kong pakilusin ang aking mga kaibigan sa Madrid sa pamamagitan ng salapi. Maaari ko rin mapakiusapan ang Kapitan General. Ngunit kaming lahat ay walang magagawa. Senyor, pinalalabas ba ninyo na kailangan gumawa muna ng masama upang makapagdulot ng mabuti? Kapag ang sakit ay malala, kailangang gamutin muna ito gamit ang mahapding panlunas. Ang sakit ng bayan ay malubha, kaya't kailangang gumamit ng dahas upang ito'y mapabuti. Ang isang mabuting manggagamot ay sinusuri ang pinagmulan ng sakit at hindi ang mga palatandaan nito na pinipilit na malunasan. Ipagpalagay nating may magagawa ako. Kapag pinahina ang Guardia Sibil, mawawalan ng katahimikan ang bayan. Ayaw kong mangyari iyon. Kung tutuusin, may utang na loob pa tayo sa gobyerno sapagkat mayroong kaayusan sa lipunan. Nakikita kong kapwa tayo may pagmamahal sa bayan, senyor. Ngunit nakikita ko rin na magkaiba tayo ng konsepto ng kapayapaan. Sasabihin ko na lamang sa mga tulisan na ilipat na sa Diyos o sa aming mga sariling bisig ang aming kapalaran. Ako man, senyor, ay isang suwimpalad. 60 taon na ang nakalilipas. Ang aking nuno ay isang tenedor de libros sa isang bahay kalakal ng mga Kastila. Naniniraan siya sa Maynila kasama ang asawa at mga anak at lalaki. Isang gabi ay nasunog ang tanggapan ng kanyang pinanglilingkuran. Ang aking nuno ay nasakdal sa salang panununog. Palibas ay mahirap at walang salapi, siya ay nahatulan. Pinaseyo siya sa lansangan, sakay ng isang kabayo at pinapalo sa bawat kanto. Buntis noon ang kanyang asawa. Sa kabila ng nangyari sa kanya, pinilit niyang maghanap ng pagkakakitaan kahit na masama. Masuportahan lamang ang asawa at anak. Di nagtagal ay namundok na lamang sila. Nanganak ang babae, ngunit di nagtagal ay namatay ang anak. Hindi na kayanan ng aking nuno ang mga kamalasan sa buhay kaya nagdigdito. Hindi na ipalibing ng babae ang asawa at ito'y nangamoy. Nalaman ng otoridad ang nangyari at nahatulan din siya. Ngunit hindi ito natuloy sapagkat hindi pa siya naghihilo mula sa panganganak. Nang gumaling siya ay tinuloy ang hatol. Nakatakas siya mula sa mga otoridad. Nang lumaki ang anak na lalaking panganay, siya ay naging isang tulisan. Nanunog siya at mamatay upang may paggaganti ang sinapit ng kanyang pamilya. Nakilala siya sa tawag na balat. Ang bunso naman ay lumaking mabait at mapagmahal. Isang araw ay nagising na lamang ang bunso na patay na ang kanilang ina. Wala siyang nagawa kundi tumakas. Napadpad siya sa tayabas at namasukan bilang isang ombrero sa mayamang angkan. Dahil maganda ang ugali, agad siyang kinagiliwan. Nagsikap siya at nagkaroon ng puhunan hanggang sa napaunlad ang kabuhayan. Nakilala niya ang isang babaeng nagpatibok ng kanyang puso. Nagkamabutihan sila at nilukso ng babae ang puri at desididong panagutan ito. Sa halip na makasal ay pinakulong siya ng mayamang pamilya ng babae. Ang babae ay nanganak ng kambal. Ang lalaki ay si Elias. Pinag-aral ng mayamang angkan na magkapatid. Si Elias ay sa mga Jesuita at ang babae ay sa Concordia. Hindi na malayo ng dalawang panahon at naitakdang makasal ang babae sa kanyang minamahal. Ngunit nawala ang lahat ng makaraang may nagbunyag ng kanilang nakaraan. Hindi natuloy ang kasal. Lalo pang binayo ng kalungkutan ng kapatid ni Elias na mabalitang ikinasal na sa ibang kasintahan. Nawala na lamang siya na parang bula. Di nagtagal ay may nabalitang may nakitang bangkay ng babae sa may kalamba na may tarak sa dibdib. Iyan ay ang aking kapatid. Ako'y nagpagala-gala at tumakbo mula sa mga paratang na kailan may di ko ginawa. Elias, kaisa ninyo ako sa anumang hangarin ng inyong pangkat, subalit wala akong magagawa. Ang kasamaan ay hindi malulunasan ng kasamaan. Kailangan ko nang magpaalam, Elias. Kung maaari, limutin mo na ako. Huwag mo na akong babatiin kung ako may muling makita mo. Kapitan, patawad, ngunit wala nang makatutulong sa inyo. Gayunpaman,
Akin nang inaalis sa inyo ang aking sarili, kaysa ninyo ako. Ihanda ninyo ang aking pinakamabilis na kabayo at pagkatapos ay matulog na kayo. Sa ngalan ng Hari ng Espanya, buksan niyo ang pinto. Inuwi namin kayo sa ngalan ng Hari. Sa kwartel na kayo magtanong. Kung mga kayong hindi tatakas, hindi namin sa iyo itatapos. Ito'y kaluwagang binibigay sa inyo ng Alferez. Wala ka ng takas! Crisostomo Ibarra! Natakot ka, no? Hindi mo inaasahan ang pagdating. Nandito ako para masaksihan ng iyong kasal. Wala ka na ba tiwala sa akin? Sa inaama mo? Sabihin mo sa akin kung ano nangyari. Mahal pa ba ninyo ako? Tulungan niyo ang aking ama para di matuloy ang aking kasal. Gusto kong lumaban. Umasa at manalig. Ibig kong mabuhay. Para marinig kahit paano ang mga bagay tungkol sa kanya. Pero ngayon namatay na siya. Bakit pa ako nabubuhay at nagtitiis? Bakit pa ako nabubuhay at nagtitiis? Hindi hamak na nakakahigit si Linares kayo. Maaari akong magpakasal kanino man nung nabubuhay pa si Crisostomo. Wala namang gusto ang ama ko kundi malalaking ugnayan sa mga nasa poder. Pero ngayong patay na siya. Walang sino magtataon sa akin ng asawa. Kumbento o sementeryo lamang ang aking pagpipilian. Anak ko, patawad. Hindi ko sinasadya ang kalungkutan mo ito. Ibig ko lamang bigyan ka na mabuting kinabukasan. Nang kaligayahan, ito'y dahil mahal kita. Huwag mo hahayaang malungkot ako pang habang buhay. Patay na siya. Ibig ko na rin mamatay o maging isang madre. Isang madre? Isang madre? Hindi mo lang alaman ako. Ang buhay ng misteryo na kabulyo sa mga bater ng kumbento. Matanda na ako, Maria. Hindi na kita mapapangalagaan, pati na rin ang kaligayahan mo. Humiling ka ng iba pa. Mahalin ang binata na kahit sino man siya. Huwag lang ang magkumbento. Ang kumbento o ang kamatayan! Diyos ko! Diyos ko! Pinarurusahan mo ako. Pagpalain niyo ang anak ko.
Ayoko mamatay ka. Magmatay ka. Diyos ko. Talagang narito ka. Nagpaparusa ka. Maganda, barilag, magara, sa hapoy, sariwa. Inay? Inay, kayo po ba yan? Sino ka? Inay, ako po si Basilio, ang anak ninyo. Anak? Hindi kita anak. Hindi kita kilala. Inay, teka lang po, ako si Basilio, ang anak ninyo. Inay, huwag po kayo matakot sa akin, Inay. Basilio? Opo, Inay, ako nga po. Anak ko? Inay, bakit niyo po ako iniwan? Inay! Inay! Iyo, siya ba ay iyong ina? Malapit na rin naman ang oras ko. Manguha ka na lamang ng mga sanga at itabon mo sa amin. At kami silaban mo hanggang maging abo. Ako'y babawian na ng buhay nang hindi man lang nakikita ang pagbukang liwayway ng aking bayang minamahal. Sa mga mapalad, huwag lamang limutin ang mga nasawi sa dilim ng gabi. Mayroon po isang mabait na ginoon lumapit sa akin. Nais daw po nila akong patirahin sa kanila. Tuturuan niyo daw po ako magbasa at iba pa. Wala nang mas magaling na dugo at mas mabuting tao. Paano po kayo? Labis na ang iyong nagawa sa akin. Salamat sa tulong. Mas ligtas na ako ngayon. Wala nang naghahanap sa akin at nag-aabang upang ako'y masira. Makakapunta na ako kahit saan at magagawa ko ng aking mga nais sa ngayon. Subalit, kailangan niyo pa ako upang makipag-ugnayan sa mga tao. Hindi ko mababayaran ang lahat ng ginawa niyo para sa akin. Bakit hindi? At tutulungan mo ako sa pagtulong sa iyong kapwa. Higit sa lahat, turuan mo silang matutong tumulong sa kanilang sarili. Ayan ang pinakadakilang magagawa ng tao sa kanyang kapwa. Nauunawaan mo ba ako? Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Ayun lang naman ang pwedeng gawin ng kahit sino.